Hello, hello! Ito ngayong araw na nagpalinis kami ng aircon namin. Buti nga at may nahanap si Daddy na maglilinis para sa aircon namin. First time nga lang namin na ipapalinis to mula nung ipinakabit namin. Habang nag-aasikaso nga si Daddy, pinaliguan ko na nga rin itong dalawa. At dahil nga may mga inaasikaso, hindi na nga muna ako naglaba. Pinagpabukas ko na nga lang muna dahil busy rin kasi si Daddy. Medyo masikip nga dito sa CR namin. Tingnan nyo naman, nandyan yung pinaka-hose na papunta sa washing. Pinakita nga ni Daddy dyan yung dumi na nakuha do sa aircon namin. Pero sabi ko nga, naka-timelapse yung video kaya baka hindi rin makita. After niya nga linisin yung aircon, tinry nilang buksan ng mga ilang minutes. Siguro para matesting kung lalamig ba yung aircon. At yun nga, nung okay na, ako naman na naglinis dito sa kwarto. Nilinis ko na nga yung mga ilalim, pati yung mga pader. Kapag nakalagay na kasi yung kutsyon, mahihirapan na akong linisin yung ilalim ng higaan. Namumuti nga yung pader namin kaya iminap ko na rin. Pero actually kahit anong map ko dyan, hindi talaga nawawala yung puti-puti niya. Kaya naisipan ko na patakan yung map namin ng liquid cleaner. At hindi nga ako nagkamali, natanggal yung puti-puti sa pader namin. Yung mga puti-puti galing yon sa pagpagawa namin ng kisame. Nung nagpagawa kasi kami ng kisame dito sa kwarto, hindi ko nalinis ng maayos yung aming pader. Lagi talaga siyang may naiiwan na puti-puti kahit anong punas ko. Yung pader, dahil dito. Pinunas mo? At ipinagmalaki ko pa nga kay Daddy na natanggal ko yung mga puti-puti. Pinatanggal ko na nga rin muna kay Daddy yung kurtina para mamap ko rin yung area na kinakabitan nun. At pagkatapos naman nagpatulong na ako kay Daddy para buhatin yung kutsyon. Kinabit ko na nga yung aking no-lukot na bedsheet. Mula nga nung binili ko to, lagi nang ito yung ginagamit ko. Nagpagulong-gulong pa nga ako dyan para makita nyo na no-lukot talaga siya. 2 pares nga yung binili ko nito kaya salit-salit lang yung paggamit ko. Kinabit ko na rin yung mga dapat ikabit dito sa higaan. Isang side nga lang yung kinabitan namin ng fence kaya naman tinatali ko siya sa pader. Kapag kasi sinasandala ng mga bata para siyang mabubuwal. At pinalitan ko na rin yung mga cover ng unan para naman terno-terno siya sa higaan. Ganito nga yung forma ng higaan kapag dito na kami nakatambay ng mga bata. So, ayun lamang. Thank you sa inyong panonood.